Hello po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po sa'yo. Musta po ang buhay? Okay lang po. Ito, naghintay ng ano. Dito kasi Sabado naman eh. Wala akong trabaho. Ganun po ba? Hmm. Ilang taon na po Ilang kayo? taon na po kayo? Ako, 47. 47 na ako. Ah, ilang pala tayo nalalayo? 40 na rin kasi ako eh. Okay. Malapit na. Oh, 40 years old. Hmm. Ilan eh? May anak ka? Wala po. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-asawa? Kasi po, 14 years po ako na nagtrabaho sa Lebanon. Mm. Kauwi ko lang po last year. Ganun. Opo. Maraming Ibig sisiw. sabihin po hindi ka pala sa pamilya. Hindi po. Ako nabalo na ako, una nabalo ako, may dalawa akong anak. Tapos nag-asawa uli ako. Ngayon may tatlo kaming anak. Nag-abroad. Nung nag-abroad, hindi na umuwi ng bahay, iniwan na kami. Ano po kaya yun? Pero yung pangalawa ko, yung una ko, kasal kami, namatay yun. Nabalo ako. Tapos, nag-asawa uli ako. Hindi kami kasal. May tatlo kaming anak ngayon. Nung nag-abroad, nag-asawa siya sa iba, nagpakasal siya doon. Sa Dubai. Una siya sa Saudi, sunod sa Dubai. Ganun po ba? Hmm. Mahirap kasi pag yung malayo ka sa mahal sa buhay mo. Kasi ganun din kasi yung nangyari sa akin eh. Nung bago ako umalis dito sa Pinas papuntang Lebanon. May kasi ako, pasintahan din ako for 2 years. After that, pagka alis ko lang ng papuntang Lebanon, a few months, parang nagkaroon na rin siya ng communication sa iba. Wala, yun lang. Kaya, alam na wala rin ako sa nawalan din ako ng interest basta mga lalaki. Kaya, hindi nakapaghintay, hindi siya talagang, hindi kayo para sa isa't isa, ganun ang doon. Wala naman tayong magagawa kasi ganun ang buhay. Kung para sa'yo, talagang magsasakripisyo, pero kung hindi, wala. Sa inyo po yung maraming sisiw, ma'am? Manok? Ang dami mong alagang manok? Ibon. Life must go on na lang po. Pag ganyan mga Ingay kasi ng manok. Ako kahit naghanap talaga ako ng yung hinahanap ko kasi yung talagang mapagkatiwalaan. Ang hirap na eh. Kasi naghihintay ka tapos yun lang wala rin naman pala. Actually, kasi yung panahon na to mapipit bingi talagang manluloko eh. Wala kang mapagkakatiwalaan. Kaya mo na lang. Totoo po yun. May kilala na po kayong bingi, ma'am, na niloko ka? Hindi, parang na lang po, yung option ba na may halimbawa na lang ba sa mga relasyon na nag-cheat ba? Wala na kasi ngayon mapagkakatiwalaan. Kala ko naka-boyfriend ka na ng bingi, tapos niloko ka lang. Parang yung nangyayari ba, yung kinakasama mo na siya, tapos lumabas lang ng bahay, naging binata o kaya naging dalaga. Yung mga estelo ngayon, di ba? Ganun naman talaga eh. Mahirap ngayon magtiwala. Parang sumusunod na sa uso ng kabataan yan. Iba na kasi ngayon talaga. Hindi naman pa ganun na ibang nakikita mo rin naman yun sa sa paligid eh. Lumabas ka lang ng bahay sa murang edad,
andun na. Yung mga marami ng kalukuhan. What if pa kaya na yung may mga edad? Mm. Diba? Kaya nga, Kaya mas ito yung parang makipagkaibigan ka na lang, makipagkwentuhan, pero yung ipagkakatiwala mo yung puso mo sa tao, parang ang hirap eh. Alam mo ba yun? Ganun. okay. Mahirap talaga kung talagang ano, yung tiwala sa isang tao, yung hinahanap mo na gusto mo nung wala doon sa kanya, yun ang mahirap. Ako yung, ano naman, yung gusto ko lang naman sa lalaki. Alam mo ba yung maging, ano lang siya sa sarili niya, maging totoo. Yun lang. Wala naman yun sa, ano eh, kung sa pera, sa, ano, sa itsura. Kung talagang kung tao ka, mamahalin ka ng tao, di ba? Okay. Tama. Oo, ganun. Medyo hindi ako nakapag-ano kasi katatapos ko lang maglaba. Kasi ako naman dito lang. Kasi Gumawa lang ako ng quotation kanina, pinasa ko lang sa trabaho. Kaya tapos dito na. Nanonood kasi ako ng ano ni DJ programa. Kaya ano po pala ngayon yung pinagkakaabalahan mo? Gayong wala kang kinakasamang ano? may trabaho ako na gumawa ako ng mga sofa, mga salasit. Furniture. Ganun po ba? Ano? Ikaw po ma'am, ano po, may farm po ba kayo dyan? Ba't maraming sisiw kaming naririnig? Alaga po ng ano ko, pamangking ko, mga manok. Opo. Yan ang gumigising sa ano, tuwing umaga. Yung talaga naman, napansin pa talaga. Kasi malakas kasi yung ingay ma'am, mas malakas pa sa busis ni sir. Kaya siyempre, mapansin namin. Lakas ako na rin. Okay lang yun. Yung may anak akong makulit eh. Andito, packet na rin. May maliit akong 7 years old pa ito isa ko. Bawal sir. Anak mo po yan? Wag anak, wag. Opo. Ito pinipon. Wag anak, wag ang pakita. Connect, nakakonect yan sa ano. Alisin mo. Wait lang po. DJ, saglit lang po. Okay lang po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Lang, nakakonect na yan. Diyan ka na lang. Doon lang sa baba. Maingay yan, anak, wag mong buksan. Maingay. Doon ka, Kuya. Sige, makulit eh. Wait lang na. Sorry po, diba? Kay maingay, bawal, DJ. Pagalitan ako. Mamaya na lang. Ubarin mo, nakakaya ka naman. Sorry. Kulit ko. Yung alaga ko eh. Ako lang kasi nag-alaga. Puro lalaki yung mga anak ko. Ganun naman talaga pag matay. Maliit pa ho yan, sir? Yung bunso mo? Opo. 7 po. Grade 2 po siya. Hindi na po babalik yung nanay nila, sir? Baka babalik po yun pag galing sa abroad? Babalik yun, kukunin daw yung mga ano. Ngayon, ang ano naman namin kasi hindi na kami, ayaw ko na makipagbalikan doon sa kanya.
4 na beses niya na akong niloko. Mm. Lagi na lang ako bibigay ng chance. Mm. Kaya, ang pasya ko, ako nang umulit pa. Kahit sinong tinatanong dito na kamag-anak nila, yung mga lola nila na sabi, hayaan mo na lang yan, Jeric, hayaan mo na kasi ilang beses mo naman pinagbigyan, ganun pa rin ginagawa sa'yo. Dito pa naman kasi sa Pilipinas, ginagawa na sa akin. Bago siya mag-abroad. Opo, 3 beses dito. Tapos, sabi ko, pag ginawa mo pa ito, 1 beses, ayaw ko na talaga sa'yo. Tapos na yung awa ko sa'yo. Kaya yun. Yun na lang. Ilang Binabaton ko na taon lang. pa yung hiwalay? Simula kasi, nung nag-Saudi siya, 2000, 3 years na kasi, mahigit eh. So, ano pa lang, 3 years. parang presko pa rin sa sa isip mo yung mga pangyayari. Hindi, kasi nung time na doon na siya, nung tapos kasi siya sa Saudi, hindi siya umuwi sa akin. Dapat tapos na kontrata niya. Nung tapos na siya, pumunta siya ng Dubai. Ayun, hindi na talaga siya nagano sa amin. Kaya yung time pa lang na yun, tanggap ko na may meron siyang ginagawang hindi maganda. Kaya, Ibig pong sabihin, sir, dyan din po kayo sa lugar ng asawa po ninyo, sa pamilya niya. kasi dito yung bahay ko, DJ, dito. Tapos yung mga bata nag-aaral, kaya hindi ako makaalis. Mm. Kaya ngayon, kung kailan siya uuwi, hindi namin alam. Yung nanay, magulang niya, andyan po pala, magkasama kayo. Biyanan mo. Hindi. Yung hindi. Ibang bahay yun. Sarili kasi kami. Pero malapit lang po dyan. Opo. Okay. Tinatago din naman nila sa akin yung nangyayari sa yung time na yun. Hindi nila sinasabi sa akin. Pati sila, walang basta tinago nila sa akin, nalaman na lang namin na sa pamangkin ko na meron na palang may nangyayari na tinatago sa akin. Kaya yun na lang po yung aking pero pinasya ko na talaga na kung sakali mang magpapakita, dahil talagang magkikita kami dahil para sa mga bata, yung sa bata na lang. Kung alagaan niya, kung ako mag-alaga, dadaan muna namin sa barangay pag-uusapan. Malapit lang pala kayo sa isa't isa, no? Kasi hindi siya nasa Dubai pa. Nasa Dubai pa. Hindi umuwi kasi wala na daw papel yun. Ang balik sa trabaho daw na walang papel. TNT na. Opo, ganun ang nangyari. Kasi magpakasal po siya doon. Maayos pa naman siguro yung relasyon nyo kung pag-uusapan nyo. Nagpakasal lang siya doon, sir, sa Islam? Oo po, taga Afghanistan daw yung lalaki. Sinasahan pa ako ng picture, sabi ganito. Ito yung kasal namin kagabi, nakasawa. Talagang ako, tanggap ko na kasi 4 na beses na ginawa sa akin, kaya last job ko naman yung binigay sa kanya. Ayaw ko nang ulit. Kaya, ang gagawin ko, maghanap na lang ako ng kung may pagkakataon, may Sir, palapit nga po ako ng mic mo, sir. Kasi sobrang ingay po kay ma'am. Hindi po marinig yung busis mo. Sige po. Ito po, naririnig mo? Opo. Pumasok kasi yung ate ko.
Huwag kang magagalit yun, no? Kaya ano, basta kung sakaling uuwi man yun siya, yung bata pag-usapan namin, pero sa magiging pamilya pa uli, wala na yun. Mahirap na makisama na habang buhay ka ring lulukuhin. Nasa sa'yo lang din naman yun eh. Kung ano yung ano mo. Kasi yung iba kasi, malayo, tapos pag andyan na, pag napag-usapan na, medyo parang nababago na din po yung isip. Yung parang nakikipag-ayos na lang ba, na mabuo din yung pamilya. Di ba? Oh. Ang sa akin naman kasing, kung sakaling makisama uli ako, ang ano ko kasi doon, makisama ako, madaling makibalik uli. Ang problema, dahil sanay na siya sa ginagawa niya sa akin, habang buhay na rin ba akong makisama sa ganong gawain? Mahirap eh. Baka kupang, hindi ba mahirap na kung ano pang mangyari sa susunod na ano. Parang hindi na niya kayang iwanan. Kahit naman sino, mahirapan din yung kung ganun na rin lagi ba yung ano, mangyayari. Yung paulit-ulit. Kaya nga po, yun na nga iniwasan ko. Tama na yun. Tama. Kaya sabi ko, tama na yung ginagawa. Ayaw ko talaga. Anong plano mo sa buhay mo ngayon? Ngayong, ano, ikaw lang yung nandiyan, nagtataguyod sa mga anak mo. Oo, trabaho kasi para ano, araw-araw may kikitain, tapos ano sa pag-aaral. Yun na lang naman ang ano ko. Kasi wala naman siyang naitulong kahit piso, kahit magkano. Hindi na nagsuporta sa mga bata. Di po ba mahirap? Mahirap kung sa mahirap, pero dahil sa andyan na yan, kakayanin na lang. Wala namang ano yan. Pag may trabaho ka, makalimutan mo rin. Pag trabaho mo ngayon, concentrate sa trabaho. Tapos, pag uwi, bata. Mag-aaral. Gising ng umaga. Kaya, siguro, hindi mo malalaman kasi sabi mo, hindi mo pa naranasan magkapamilya. Hindi pa po eh. Kasi dalaga po. Ang nakakahiya naman na siyempre dalaga ka naman. Okay lang po, yun ano pa ba? Kasi yung ganyan ding mga sitwasyon, at least may nakakausap ako, malalaman ko yung mga ganong estado, yung mga sitwasyon ba, kung paano mag-handle po sa mga anak na mag-isang itinataguyod na lang ng magulang, di ba? Kailangan lang magsikap para makaahon sa hirap. Kaya mo po yan. Buti pa yung manok nangingitlog oh. Naghahanap yata ng ano yan, ng pwede niya lumluman ba? Pwede niya pag-iitlogan. Sana all. Nakagabayan yung Panginoon sa'yo. Ganun. Sana nga. Para, pero may tiwala naman ako sa Panginoon. Sana makahanap ako yung mapagkatiwalaan. Makakahanap ka rin. Tiwala lang. Tiwala lang. Kayo, wala po kayong anong plano niyo sa buhay? Ako. Sa ngayon, mahirap masabi. Kung may makita man ako o may makakausap man ako na parang yung nasa puso ko yung yung pakikipag-usap niya sa akin na
nararamdaman kong gusto ko siya, yung ganun. Mahirap kasi yung ipilit mo yung sarili mo na ikaw rin naman ang mahihirapan. Hindi mo gusto yung tao, tapos nakikipagplastikan ka, Tama. mahirap yun, di ba? Yun po ba yung huli niyong naging boyfriend, ma'am? Kailan po yun? Anong taon po yun? Makakatagalan na rin eh. Hindi pa ho kayo nagkaroon ng boyfriend ulit hanggang ngayon? Nagkaroon, kaya nga hindi na nga ako nagtitiwalay kasi most of them na nag-cheat eh. Naghiwalay din po kayo kasi meron din po pala siyang isa, parang ganun. Nabibisi kasi ako sa trabaho. Alam mo yung wala kang time kasi nga, yung night shift ka kasi sa restaurant ka nagtatrabaho. Pero ngayon wala naman po kayong trabaho, di ba? Dito na po kayo sa Pilipinas. Wala po. Pero simula nung umuwi ako dito sa Pilipinas, kahit nung nandun pa ako sa ibang bansa, hindi man na ako pumasok ng relasyon na kapwa ko Pilipino. Hindi. Ibang lahi. Wala. Hindi naman kasi ako dito lumalabas sa bahay para dala. Minsan yung lang, hanggang bibili lang sa tindahan. Ganon. So, hindi na po kayo bumalik ng abroad. Ano pong pinagkakabalahan niyo po ngayon? Trabaho niyo? As of now, waiting po ako sa tawag ng company papuntang Africa. Sa ibang bansa pa rin. Kasi sa restaurant po ako nagtatrabaho. So wala po talaga. Pero may balak pa naman kayo mag-asawa, ma'am. Ilang taon na po kayo ulit? 40 na po. Pero may balak ka naman sana mag-asawa. Hindi po. Wala. Kaibigan lang. Ayaw mo na talaga, ma'am? Hindi ko rin naman kasi magulo kasi sa isip ko eh. Yung pinagdaanan mo. Parang gusto ko kasi yung gagawin ko is yung buong-buo na yung decision ko, yung hindi na ako di ko rin basta pag na, yun na yun. Pag maano? Baka mahirap, no? Baka naman, Kung may magkakagusto sa akin, malay nyo kung magustuhan ko o maano yung sa puso ko, magaan yung pakiramdam ko sa kanya. Ganun. Di po ba? Pero, siyempre... Mahirap kasi makipag-plastikan sa kapwa. Pero alam naman po ng lahat na dalaga po kayo, may mga manliligaw po kayo ngayon kahit sa online. Meron. Hindi na lang po ako. Basta kung sino man yung willing makipag-usap sa akin, nakipag-usap ako. Kung sino man yung mangliligaw, okay, why not i-try? Kung papasa ba sa pag-uusap namin o yung kaya niya yung ugali ko, yung maintindihan niya, yung pag-uusap namin, ganun. Kasi mahirap yung gusto ko, ayaw niya. Gusto niya, ayaw ko. Yung ganung sitwasyon ba? Tawag na lang ako. baka na. Kasi sabi kasi nila sa comment dito, ang sisiw mo daw, ma'am, tumitilaok. Yan kasi farm na yan sa likod namin yan eh.
Ngayon lang ako nakarinig ng sinasabi nilang yung sisiw tumitilaok. May nag-comment kasi dito. Sabi niya, ang sisiw ni ate ang ingay ng tilaok ng mga sisiw, sabi niya. Oh, Ganun naman talaga pag mga probinsya. may sisiw tumitilaok ganun. Oo, ganun talaga. Liban na lang kung nasa kayo, yung nasa Kala ko kasi yung tandang na manok hindi sisiw eh. bahay. Madalang lang din kayo makarinig ng mga ganyan. Pero kasi kami dito, yung kapatid ko kasi tsaka pamangkin ko, mahilig mag-alaga ng mga manok. Kaya tagagising ko yan pag umaga. Tumitilao. Masarap mamuhay sa probinsya kaysa sa city. Oo bakit ba? Iba-iba po 'yun, ma'am. Kasi siyempre yung mga nasanay na sa sa syudad, hindi mabuhay yan pag dinala mo sa bukid. Oo. May mga kanya-kanya po yan. May kilala akong ganun, ma'am, ha. Nasanay na kasi sa syudad, no. Pamumuhay ng syudad, dinala mo sa bukid. Yung tubig sa bubon, alam mo 'yon? Ayaw nila ng ganun. Nasanay sa city na na lagi na lang nasa harapan ng salamin, naglalagay ng foundation, naglalagay ng sunblock. Sa province, di nila magawa yung ganun kasi exposed na sa sobrang init. Naliligo doon sa gitna ng palayan, doon yung bubon ba. Pero ma'am, sa ganda nyo pong yan, imposible wala po kayo manliligaw? Hindi ko alam. Di mo alam? Baka natakot, DJ, yung natakot kayo. Kasi iba kasi sa personal ako yung alam mo yung parang ang tapang ng mukha ko. Yung ganun. Ay. Hindi. Wala po ba kayo manliligaw ngayon, ma'am, kasi sa chat? Hindi naman yung basta wala. Kasi alam mo yung may mga nagpapalipad hangin, yung ang babata. Ang babata, pinagkakamalan akong nasa 20 plus pa lang. Pag sinasabihin ko, ate nyo na lang ako, anak ko na kayo, yung ganun ba? Tag ilang taon po ba sila, ma'am, yung mga manliligaw mo, yung nagpapalipad hangin? Dito kasi alam mo yung may nanligaw sa akin 28. 28? Oo. Pinata naman. May nanligaw 25. Ayoko. Masyadong, parang child abuse na ako nun Hindi naman. Marami namang nagkatuluyan ng ganyan Ang hirap kasi alam mo yung mga ganyang edad. Ikaw ang nakakatanda, ikaw ang magdadala. Yung ganong mga sitwasyon. Alam mo yung lalawakan mo yung pag-unawa mo, yung pag-intindi sa kanya. Kasi magkaiba kayo So, ang gusto mo mangyari, ikaw yung unawain pag sakali, yung medyo mature na yung pag-iisip ng lalaki. Alam mo po yung magkakaintindihan kayong dalawa kasi pareho yung isip niyo. Diba? Pero kasi hindi naman lahat kasi ng mga lalaki, kahit na bata pa bata isip. Meron namang matured na. Meron namang matanda na yung mukha, may edad na, pero bata pa rin isip, mami. Wala pa naman akong nakausap na ganung pag-iisip. Parang matured talaga yung Kung anong edad niya, ganun din yung isip niya. Basta po ngayon, priority po ninyo, makaalis po, luluwas po ng ibang bansa ulit. Yes po. Okay.
Sige. So, paano ito si Sir? Friend na lang muna siguro kayo, ano? Ay, wala na ba problema yan, Reggie? Wala problema. Friend muna. Okay na. Oo. Okay, no Pwede problem. naman tayo magkaibigan. Wala ko Basta yung problem. connected na kayo sa isa't isa. Pagpatuloy na lang po ninyo sa off-cam, konektado na po kayo sa isa't isa. Mhm. Oo. Maraming salamat. Thank you. Good Maraming afternoon. salamat. Thank you. Bye-bye. Kakatol, ang itlog ko kay madam ah.